Sa Hello Boys and Girls. So, ito yung client natin, si Ma'am. So, nagpapariban siya. May kulay yung buhok niya. Matigad yung kulay ng buhok niya, pero kailangan natin i-reban. So, yan. Ito na yung status ng buhok niya. At dito, ayan, may client nga tayo, magpapariban siya. So, dito, sinesection ko na yung buhok niya. So, para madaling applyan ng gamot. So, lagi niyong tatandaan bago niyo reband o kulayan o kahit anong chemical ang ilagay sa buhok ng client. Dapat, ang proper niyan is nilalagyan niyo ng ear cup and then saka niyo siya sinesection. Section niyo siya sa apat para mas madali siyang applyan. At least hindi sabog-sabog o hindi magulo yung pagkakalagay ng mga product sa buhok niya. Ayan, so hinati ko na sa kabilang gilid at hinati ko pa sa likod. So ano ba talagang dahilan bakit natin lalagyan ng ear cup? Doon sa mga hindi nakakalam kasi pag hindi ka naglagay ng ear cup, may tendency kasi na mag-react yung chemical sa tenga ng client. So minsan meron mga allergy. Ang tenga kasi ang pinakamanipis na parte ng katawan sa ulo. Yan. So, minsan nag-react yan. Kaya kailangan lagi siyang may ear cup. At yung mga chemical kasi, hindi mo masabi. Mahirap pag hindi ka naglagay ng standard na procedure. So, ganun lang. At dito, yan, naglalagay na nga ako ng number 1. O yung glycolic acid na sinasabi. So, ang ginawa ko dyan is half inch away, tapos roots to ends na. So, from top to ends, yan, naglagay ako ng number 1. At dito sa part na tayo na binalawan ko na. Binalawan ko na yung buhok ni ma'am. So, mabilis lang kasi ang reaction niya kasi may kulay ang buhok. So, pag yung bagong kulay ang buhok, mabilis talaga mag-react ang gamot. So, dito sinesection ko na yan kasi ma-planchain na nga natin yan. Medyo mahabang proseso to kasi nga Reban Brazilian ang gagawin natin kay ma'am. So, sa pagpa-plancha naman, ganun pa rin, basic pa rin naman. So, paper thin pa rin para mas madaling may straight ang buhok. Kailangan kung masyado makapal yung buha ng buhok pag pinaplancha. So, tiyaga-tiyaga lang. Itong trabaho na to, kailangan may tiyaga ka rito. At dapat gusto mo itong ginagawa mo kasi para sa iba nakaka-boring to. Pero sa aming mga natagal na sa ganitong industriya, mas gusto namin yan. Mas diyan kami na-challenge. Mahirap kasi. Ako kasi ang gusto ko pag mentors na mas mahirap, mas lalo akong ginagana sa challenge ako sa sarili ko. Kasi iba yung outcome pag natapos mo. Pag natapos mo siya ng gano'n at nakita mo na magandang resulta, so nakakawala ng pagod. Gano'n lang naman ang paghirapan. At dito sa part na to, ayan, maglalagay na ako ng neutralizer niya. So, kailangan mo lagyan ng neutralizer tapos mong planchain kasi hindi masisealed yung gamot na una mong nilagay at yung pinlansya mo. So, pagkatapos mo syempre lagyan ng gamot, syempre pa-planchain mo, isisealed mo yung gamot. Pero para tuloy ang masealed yung gamot sa loob ng cortex ng buhok niya is kailangan mo talagang lagyan ng neutralizer. Importante yun, malaking bagay yung neutralizer. Kasi yan ang nagde-determine kung gaano katagal ang tatagal na pag-straight ng buhok. So kung hindi mo naman kailangang ipitan yung
rebonded man na buhok, mas maganda kasi napapanatili mong straight pa rin yung pagkakalagay ng straight pa rin yung buhok mo pagkatapos mong i-rebond ng mahabang patos. So panoorin nyo kung paano ko ginagawa. So, dito sa part na to, ayan, kung makikita nyo, naglalagay na tayo ng Brazilian yan. So, matapos na nating lagyan ng neutralizer yan, binalawan na rin natin, then pinatuyo natin. So, papatuyo, bago ka mag-apply ng Brazilian is at least mga 20% dry, 80% na wet para kumapit yung chemical. Kasi yung pag-apply naman ng Brazilian is dapat basa ang buhok. Hindi dapat tuyong-tuyo kasi sisipsipin lang yun masasayang. So, ayan, tignan nyo kung paano ko ginagawa para masundan nyo. So dito, ayan, binoblower ko na si ma'am. Ayan nga, nagkaroon pa tayo ng isang client. Ayan, yung regular client natin, si ma'am din. So siya yung dati kong kinalayan. So mabalik tayo dito sa ating client. So ang ginagawa ko dyan is, binoblower ko na yan. Pinatutuyo ko yung Brazilian sa buhok niya. So habang may chemical yan, binoblower ko yan. Mausok yan. Matapang yung pang Brazilian na yan. So, kailangan matuyo mo yung buhok na nandun yung chemical habang binublower ko siya. Yun ang idea nun. So, tingnan nyo kung paano ko ginagawa para masundan nyo. At dito sa part ito, ayan, kung makikita nyo, tinitrima na natin yung buhok nyo. Ayan. So, kailangan kasi magupitan siya. Kasi, pag hindi na nagupitan, madry yung mga dulo niyan. Ayan. So, kailangan lang gupitan natin siya. So, ang style naman ng gupit yan is 4-point cutting lang. Para hindi siya masyado umiksi. Kasi pag umiksi yan, papanik ka sa balikat yan, yung fly away yan. So, ganun lang naman. So, konti lang naman ang bawas. Hindi naman sobra kasi wala naman masyadong nag-try sa tulad. Para lang ma-emphasize kasi kahit na paano may chemical pa rin sa tulad ng buhok. So, tingnan nyo kung paano ko ginagawa para masunod. At dito, tapos na nga natin yung blower, tapos na rin natin siyang gupitan. So, ito, pinaplansya na natin. So, kailangan ma-plansya kasi para masilid yung Brazilian blowout sa buhok niya. So, kailangan yan. Yan lang naman ang kailangan mo gawin. So, ang pagka-plansya niyan, hindi rin masyado makapal. So, dapat manipis lang para masilid yung mabuti yung buhok niya. So, mausok pa rin yan kasi alam niyo naman ang Brazilian. Doon sa mga nagpapagawa sa salon at sa mga gumagawa, alam niyo na pag pinlansya yan is mausok. Kaya ako naka-face mask dyan kasi pag hindi ka naka-face mask dyan, pagkatapos siyang katinalalamunan mo, uubo ka talaga dyan. Kasi matapang yun. Ibang klase yung gamot na yun. So, tingnan nyo kung paano ko ginagawa para masulit.
At kung umabot ka sa part na to, congratulations kasi mayroon ka na ng panibagong natutunan sa buhay mo. So, sundan mo lang kung paano ko ginagawa. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. Hit mo yung notification bell na all para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. Then, comment down below kung ano masasabi mo dito sa mga tutorial na ibinibigay ko. So, tignan nyo kung paano ko ginagawa ha, boys and girls. At sa wakas, ayan, boys and girls, natapos na. So, ayan yung outcome ng ating ribbon with Brazilian. Ayan. So, makintab, malambot. So, hindi parsado yung buhok, hindi siya maganit. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe. Hit mo yung notification bell na all para tayo kang updated sa mga videos na gagawin ko. Nauutal-utal pa, diba? So, paano boys and girls? Bye-bye! See you on my next video.